Hi guys! Welcome to Nico and Hazel's channel! Hi! Hi guys! Ngayon nga ay pag-uusapan natin kung ano ba ang ibig sabihin ng LTS VP at kung paano ba ang process nito. So without further ado, explain na ni Hazel ang process. So paano nga ba nagsimula? Paano ba ang process nito? Ayun. So, Daddy, una ko lang muna tanong. Ilang beses ka na punta dito sa Malaysia? Ano na pala, pangatlo na to. Kasi yung dalawang tourist lang. Yung kailan ba yun? Nung June? Nung June, 1 month lang ako noon. Tapos, ay balik 2 months pala yun kasi nag-exit ako kami sa Thailand dahil nga nabitin sa isang buwan eh. So pagbalik namin dito, additional 1 month yung binigay. Tapos, nung December, bumalik ulit ako dito for 1 month ulit. And medyo nabibitin talaga eh. So, yun nga, nakakita kami ng opportunity na mas matagal na visa. So, ito, LTS VP na. So, yung LTSBB, sa mga hindi pa nakakaalam, yun yung long-term social visit pass. So, sa LTSBB, binibigay yun sa mga so-called dependents na may ganito. Dahil sila yung mga parents, parent-in-law, o kaya yung mga partners nyo kung hindi pa kayo kasal. Just ensure na dapat nasa relationship kayo at least 1 year. Tapos, hindi kayo kasal sa iba. Legally married sa iba. So, yun yung LTSVP. The difference between LTSVP at saka yung dependent visa dito is yung dependent visa, para lang siya sa legally or legal spouse, pag legally married kayo ng partner mo, tsaka children, biological children or adopted children, basta legal. Ayan. So, yun yung difference niya between dependent visa and long-term social visit pass. Kasi baka malito sila kung anong difference nun. Mm-hmm. So, yun. Yun eh, pinag-uusapan natin ngayon is kung paano siya nakakuha kasi hindi pa naman kami kasal. Pero, more than 1 year na kami. So, ayun. Yun yung kinuha namin na visa para makapag-stay siya dito sa Malaysia. Good for 1 year. So, again, validity niya is only 12 months or 1 year from the date na approve siya ng MDEC. Yes, ng MDEC. So, may 5 processes or stages na pinagdaanan. Pinagdaanan kami na nagpa-process. Madugong pinagdaanan. Yes. So, una sa lahat, pag magpa-process kayo nito, dapat may time kayo, may pera kayo, at may mahaba kayong pasensya para sa paghihintay ng visa. So, like what you've mentioned, 5 stages of processing LTSVP visa application for common law partner. So again, like what I've mentioned, dahil nga kami dalawa, hindi pa kami kasal. So, ang tawag sa amin, common law spouse or common law partner. So, the first stage is called initiation. So, ano yung initiation? Ano yung initiation? Inanahan ako sa, hindi, ako lang. Ano ba? So, may mga prepare ako sa kanya. Since sa LTSVP application, on my end, may agency na humawak ng processing. So, under ako sa isang company, hired ako directly sa company na yon. Pero may third party, which is si Deloitte. Deloitte yung name ng agency. Sila yung nagpa-process ng lahat ng visa. Either you are expat or para sa dependents or yun long-term social visit, sila yung nagpa-process sa amin. So, yung initiation process, always ensure na yung pag-process nyo nito, dapat meron na lahat ng documents na kailangan nila bago nyo ipasa sa agency
para mas mabilis ang processing. Because normally it takes 1 to 2 months before it can proceed with the next step. So, the requirements na prepare namin. So, one is passport of the expat. So, passport ko yung sinend ko sa kanila together with the visa. So, visa stamp as well as yung first page kung saan nakikita yung mukha ko. Yun. So, yun yung kailangan ko ipasa as a proof na ako yung parang magiging sponsor ng visa niya or magiging under ko siya. Second one is passport of your common law spouse. So, yung passport niya. Dapat may passport, siyempre. Dapat. Yes. And yung passport nyo, dapat at least may 10 pages na walang laman. At saka dapat valid pa yun at least 12 months. At mas better na at least 1 year pa yung validity ng passport nyo. For passport, di ba pina-photocopy mo yun? Oo, Pinascan. pinascan ko yung lahat. Lahat yun. Lahat ng mismo, pati yung likod. As in, lahat ng ilang pages yun. Pinascan ko yun. 40 pages, di ba? Parang 40 pages. 42 pages. Ganun. Ng passport. So, from front to back, kailangan Scan. clear scan. Scan siya. Huwag nyo i-try yung kayo mismo magpipicture. Kasi baka ma-reject din yun. Yes. So, Yung una best kasi, trinay namin. Picture lang. Ayun, binalik sa amin. So, yun. Kaya nga sinabi namin, kailangan laging clear yung copy nyo. Tapos, a lot of time sa processing. Kasi talagang, pag hindi pwede, kesa ma-deny na nandun na siya sa application process sa MDET, at least initiation pa lang, pwede pa kayong mag-process or ma-change nyo pa yung mga maling documents na sinend ko sa kanya. Tapos, next one is letter from respective embassy or High Commission in Malaysia or Consulate General for common law spouse. So, ito, dahil sinabi na namin yung letter from respective embassy. Ito, medyo nalito kami at dami kaming ginawang mali. Para i-share na rin natin para hindi na rin nila magawa. Kasi nga, siyempre wala pang alam kaya lahat ng information, siyempre ginawa namin in case na kailanganin. Mahirap naman din kasi pag kulang. So, ano ba yung mga nagawa natin na hindi naman siya yung useless? Naman siya useless at all, diba? Kasi naging proof pa rin. Pero, syempre money is involved. Meron kasi naginastos na. So, nangyari nun, around March ako na-initiate ng application ng LDSVP niya. And then, by April, umuwi ako ng Pilipinas. So, nagtatanong na ako dun sa Deloitte, dun sa agency ko kung anong mga requirements, sinend naman sa akin. Tapos ayun yun, sinasabi ko kanina yung mga requirements. However, dun sa letter from embassy, medyo nahihilo ako kung ano talaga yung dapat na process. So, dahil medyo techie tayo, kunwari, tanong tayo kay Mr. Google. Ayan. So, nag-check kami kung ano yung mga documents na normally kailangan, especially sa mga common law spouse. And we've come across one document or one website na nakalagay kung ano yung mga kailangan normally. Ang mali lang namin is para siya sa ibang bansa. So, specifically for Canada siya. So, siguro yung mga ibang nanonood sa atin nag-process na sa papunta ng Canada, alam nila tong mga letter na to. So, nag-process kami ng 4 na document. Ano yun? So, first is Joint Affidavit of Cohabitation. So, dun sa Joint Affidavit of Cohabitation, yun yung kaming dalawa, parang ina-attest namin na nasa relationship kami. Nakalagay doon kung saan kami nakatira sa Pilipinas, kung ilang taon na yung relationship namin, gano'n. And pinanotarize namin to. Siyempre, gastos yun.
Oo, pinanotarize namin, may gastos. Tapos, aside dun sa letter of cohabitation or affidavit of cohabitation, nag-ask pa kami ng help sa mga parents namin. So, sa mom niya, sa mom ko. For affidavit of continuing relationship. So, ina-attest nila as our parents na nasa relationship kami and na hindi kami kasal sa ibang tao. Yes. So, yun. So, di ba? Kami, gumastos kami para sa affidavit namin. Tapos sila, nag-ask pa kami ng help nila para mag-attest. Tapos pinanotarize din namin. At hindi siya nagtatapos ang lahat. Aside sa parents namin, ay friends. Kasi kinailangan din yung affidavit of disinterested person. So, for this one, dalawa sa mga friends natin. Mm. So, friend niya, so friend ko. Sila yung pinag-attest namin na mag-prove. So, bali lahat ng, tapos na ba yun? Mm. Bali lahat ng yun, pinanotarize natin, di ba? So, yun yung medyo, siyempre, gumastos. Yes, gumastos kami. And then, ito yung nangyari. Dahil gumastos na kami, pagbalik ko ng Malaysia, ora-orada ko siyang sinend sa Deloitte, dun sa agency. Mm. Tapos sabi sa akin, Ma'am, you need to notarize that to your embassy. Sabi ko la. So, ang tanong ko doon, kailangan ko bang ibalik sa kanya sa Pilipinas? Tapos siya yung pagpa-notarize sa embassy dyan. Or ako na dito sa Malaysia. So, pumunta ako dun sa Malaysian embassy dito. Or Philippine embassy dito. Tapos nakausap ko nga yung mga representative natin dito. And sabi nila, yung mga documents na pinasas namin sa Manila or sa Cavite, proof lang siya, additional proof lang siya. Pero ang kailangan daw is statutory declaration. So, gumawa ako ng statutory declaration na pinanotarize ko mismo sa public notary dito sa Malaysia. So, yung mga local attorneys, sila yung kailangan mag-notarize nun. So, after mag-notarize, and by the way, it cost me 300 ringgit. Diba? Kano rin yun sa peso? Mga 3,500 to 4,000. Isang notarize lang yun. Tapos, notarize na yun, bumalik ako sa Philippine Embassy to have it notarized again, as well as sila yung magpo-provide ng certificate of Candidacy. pwede din, candidate. Sure. Certificate of cohabitation. Cohabitation. Yeah, so yun. For 1 week lang naman, maximum of 1 week. It's up to you kung gusto nyo ipa-expedite. Pag pina-expedite kasi yun, additional 52 ringgit. So, kung hindi ako nagkakamali, 182 yung ringgit. Ringgit? Oh, libo din. So, 2,000 to 2,500 siguro yung ginastos. Aside dun sa pinanotarize. After nung... Ayun, pagka-panotarize, yun yung sinend ko sa Deloitte. Tapos, kinuha naman nila. Pero, ang nakakaloka lang doon is, we've wasted quite a lot of money doon sa Philippines. Diba? Tapos yung time pa, nagkulit-kulit pa kami ng iba't ibang tao para dun sa mga documents na yun. Although, naging help din naman siya para mas mabilis yung stamp dun sa notary public dito. Kasi local nga sila. Tapos mahirap mag-explain minsan. So, ayun. Pinakita ko na lahat ng documents na hawak ko galing sa Pilipinas. Kasi, tinatahan na nila. So, ayun na. Yun ang fourth na requirement. So, letter from respective embassy. So, again, just a recap, for that, ang kailangan nyo lang is statutory declaration na kayong expat. Kunwari, ako as an expat, ako yung nag-a-attest mismo na nasa relationship kami. And pagdating niya dito, magiging under ko siya. Sa letter. Sa letter lang po. Ayun. Tapos, yung sa
And then the last one is yung preferred visa collection center. So dito, tinanong lang nila kung saan yung preferred visa collection ni partner. So either in Manila or sa Davao. So may dalawang centers lang for Malaysia. So kami, ang pinili natin is Manila. Gusto ko nga sa Davao eh. Pero kailangan niya pa mag-fly papunta doon. Mag-bus na lang siya. Cavite, no? Tapos diretso pa akong Davao. Alright. Eh, pinag-ano lang. Manila na lang. Saan ako? Terminal 3. Terminal 3. Sa Naiya. And then, so that's the end of initiation part. So again, 1 to 2 months ang allocation. Depende kung gaano kayo kabilis mag-process ng mga papers. And then the next one is paperwork. So for paperwork, it takes 3 to 5 working days depending on the response time of the company. So, ito kasi yung risk clearance ni partner. And then, my collaboration to with HR and agency. Collaboration with other vlogger. Yes. So, dito, 3 to 5 working days daw. Pero, depende nga. Depende pa din. Depende kung gaano kabilis o kabagal ang mga HR nyo. At lalo na kung may public holidays. Kasi business days kasi ang counting nila, di ba? Business days. And it doesn't really give us an assurance na 3 to 5 working days lang. Kasi sa amin, Mabot ng... 3 weeks. Uy! Diba? Diba? At least 3. Konti lang naman yung konti lang. Konti lang na Ayun. difference siya. Na, talagang ano lang talaga. Hintay-hintay lang talaga. Ito yung mga part na kailangan yung kulitin yung nagpa-process. Kasi nga baka... Sino yung nandun sa Malaysia, di ba? Kung sino yung nagtatrabaho sa Malaysia. Yes. So ako, yung mga papers na initiate nila, kinailangan pa nilang assign sa HR namin. Tapos sa HR, gumawa ng risk clearance kung okay ba talaga ako as expat. Tsaka chinek din nila yung mga papers niya. So third process is submission to MTech. Ayan na. So dito pa lang isasubmit ni Deloitte or nung agency nyo kung sino nagpo-process yung papers na naman sinubmit nyo sa MDEC. So, yung MDEC, sila yung basically nagpa-process, sila yung nag-approve or nag-reject pag mag-apply kayo for different kind of visas. Alright. So, ako, si MDEC din yung nag-approve sa akin as an expat. And then, si MDEC din yung nagpa-process sa kanya to check kung ma-approve siya for long-term social visit or hindi. So, for this one, ang time duration is 10 to 14 working days. And again, depende pa rin talaga kung gaano siya kabilis. Because I have friends na inano nila yung parents nila, di ba? Tapos, sila, it only took them 1 week. Pwede na lang dalhin dito yung parents nila. But for me, I'm not sure kung dahil ito yung first time mo, diba, na kinuha na kita ng visa. Pero, isang buwan, mahigit. Hindi kasi sinasala. Sinasala. Baka daw kasi red flag. Sinasala ako. And sinala. Talagang medyo crucial kasi lalo ng pag-unang beses. Siyempre, titignan nila kung may blacklisted siguro sa ibang bansa or sa Pilipinas, baka may nagawang char. So, yun na, sinubmit na nila sa MDEC. So, my agency submitted it sa immigration portal. So, basically, portal lang siya, online lang siya, pero I don't have the capacity to check it. So, talagang sa kanila, ako, nangungulit. Siguro kaya tumagal kasi ang kulit-kulit ko daw. Pero wala silang magawa, makulit talaga ako. So, yun nga. Third is submission to MDEC. The fourth one is LTS VP approval and entry preparation. So, ito yung pag na-approve na. So, alam niyo na kung anong decision nila. So, approve si Koy. Sa awa ng Diyos. Na-approve naman ako. Makulit daw kasi yung expat.
Ayun. So, yun ang ang mangyayari is mag-reach out sa'yo yung agency nyo kung na-approve nga si partner. So, may bibigay na paper. Doon sa paper na yon very important na i-print nyo at saka na may copy kayo nun. Kasi gagamitin yung sa approval may nakalagay doon na IMM number or reference number na kakailanganin ng common law partner nyo para mag-process ng SEV. Ano ibig sabihin ng SEV? Single entry visa. Ayan. So, single entry visa, kailangan yun for single entry visa, yung mga reference number na parang pinoprove na-approve na ni MDEC na pag dumating siya dito, magkakaroon siya ng long-term social pass. Okay. So, yun yung sa approval. Tapos, dahil nga MDEC approved na siya, pwede na rin kayong mag-process na or mag-book ng flight. Diba? Pwede na ba sila mag-book nun? As long as meron na kayong SEV. So, pag may Nakalimutan ko na naman. MDEC approval na kayo, pwede na kayong mag-apply for single entry visa. Tapos, pag meron na yon, then you can already book a flight. Kahit na kinabukasan, after approved na ng SEV, pwede na pumunta si partner dito. Pero, meron additional note dyan. Kasi, it would also depend kung saan entry or saang airport bababa si partner. So, you have an option to arrive in CLIA 1 or Kuala Lumpur International Airport 1 or any other airport in Malaysia. The difference between those two is sa CLIA 1, may immigration na doon or customs department counter kung saan pagdating pa lang doon yung partner, pwede nang i-stick doon sa passport na yung visa niya. Pero kung hindi siya sa CLIA 1, kagaya niya, CLIA 2 ako sa CLIA. CLIA 2, AirAsia. Beka naman. And dahil nga CLIA 2 siya, the process is, binigay ko kay Deloitte yung anti-stamp niya, at saka yung SEV document niya para makakuha ko ng schedule for appointment kung kailan siya tatatakan ng sticker. Pero di ba sila na rin yung pupunta doon? Sila na rin yung pupunta doon. Tapos Ibabalik na lang. babalik na lang yung passport mo. Yes. Yun ang maganda yun siguro maganda pag may agency kasi sila na rin naman talaga. So, ano na lang, schedule na lang kung kukunin na yung passport niya, tapos kunin nila, tatakan sa kanila, so babalik na lang. So, yun, okay na. Tapos na yung process. So, magkano ang ginastos natin? Sa payments, ayun nga, yung professional fee for agency ay nasa 1.5 ringgit. Tapos, government fees, 176 ringgit. Document stamping, 10 ringgit. MDEC processing fee, 540 ringgit. Tapos, immigration fee, 176 ringgit. Tapos, additional 8% out of pocket expenses. Total? Total of, hindi ko alam. Ang dami. Almost 2,500. Yung sa processing pa lang. Ringgit. 2,500 ringgit or sabi mo nasa 30 to 35,000. Processing pa lang. Wala pa yung SEV, wala pa yung travel tax, wala pa yung plane ticket, or kung ano mang pinaggagastos sa notarization. So, iba pa yun. So, medyo masakit sa bulsa talaga. Kaya lang naman namin to pinush dahil nga, siyempre gusto namin magkasama. Gusto mo ba ako kasama? Pinag-iisipan. Hindi, joke. Siyempre. Talaga, kailangan may budget, kailangan may time,
At saka yun na, pasensya. Pasensya sa lahat. Bagay-bagay. Tiyaga talaga. So, yun na nga yung mga process na ginawa namin sa LTSVP. Huwag niyo makalimutan na mag-subscribe, like, share, and comment. At pinutin niyo na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga bagong video na aming i-upload. See you in our next vlog. Bye-bye!